Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa pinakamatandang sementeryo sa buong Metro Manila, ang Manila North Cemetery. Sinasabing ito rin po ang isa sa pinakamalaki sa buong bansa sa lawak nitong 54 na hektarya. At batay sa tala ng pamunuan ng sementeryo, umaabot sa mahigit 1 milyon ang nakahimlay na rito. 70 hanggang 80 ang inililibing po dito kada araw, kaya ngayon pa lamang nasa kalahating milyon na ang inaasahang dadalaw sa mga puntod. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong tigil ang pagpasok ng mga tao. Nakikita natin mula sa ating kinatatayuan ang pagpasok ng mga tao. Bahagyang nagkakaroon ng pagpila dito sa may bunga dahil nga mahigpit ang inaasahang, ang ginagawang pag-check ng mga pulis sa bawat pumapasok dito. Paulit-ulit ang kanilang paalala sa mga ipinagbabawal at yan din po ang kanilang mahigpit na tinitingnan sa bawat taong pumapasok dito sa sementeryo. Yan, live po nakuha yan mula dito sa main gate ng Manila North Cemetery, kung saan nakikita nga natin na patuloy pa rin ang pagdating ng mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay kahit 10 oras na ng gabi. Bukas po, asahang dodoble o titriple pa raw ang bilang ng mga pupunta hanggang sa araw ng November 2. Handa naman daw ang pamunuan ng sementeryo sa pagdagsa ng mga tao. Makikita ho natin na pinaghandaan ng administration ng Manila North Cemetery ang pagdagsanga ng mga tao rito. Meron din pong computerized database services para sa mga naghahanap ng kanilang mga puntod na karaniwang nakikita natin problema. Pupunta yung mga mahal sa buhay sa puntod ng kanilang mga yumao at hindi na ito makikita. Pero dahil po sa computerized database service na yan, ay madaling malocate ng mga nais bumisita ang kanilang mga nakahimlay na mahal sa buhay dito. Samantala, ang mga negosyante handang-handa na rin. Sa pagpasok ko natin kanina, talaga namang halos hindi na magkasya yung mga tindahan dito. Lahat ng mga pagkain, may mga food stalls tayong nakikita, may mga souvenir tayong nakikita itinitinda, at maging mga Halloween costume ay may mga nakikita rin po tayong inilalako rito. Samantala, ilan sa mga kababayan nga natin ang balak ng magpalipas ng gabi dito mismo sa Manila North Cemetery para makaiwas sa siksikan ng mga tao bukas. At nakapwesto na rin ang mga magbabantay, pati na ang mga barangay tanod at gayon din ang mga miyembro ng pulisya. Naririto rin po sa Manila North Cemetery si Ruth Cabal. Ruth. Ivan, obserbasyon nga ng pamunuan nitong Manila North Cemetery, hindi pa raw ito yung dagsa ng mga tao na nakita nila sa araw na ito. Nasa 30,000 pa lang yung mga taong dumating dito sa sementeryo para dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kagabi pa raw nagsimulang dumating ang mga bumibisita sa kanilang mga mahal na yumao dito sa Manila North Cemetery. Pero bukas daw mismo inaasahan ang dagsa ng mga tao. Posibleng umabot raw sa mahigit 1 milyon ang dadagsa dito sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Kaya naman ang magkakapatid na Galonga kumbagay advance party ng kanilang pamilya. Dito na sila mag-overnight para tapusin ang pag-aayos ng nicho ng mga magulang bago pa dumating ang iba pang mga kaanak bukas. Pati ang second floor ng kanilang mausoleo nilinis na. Yung mga apo namin, mga pamangkin, kung sino yung darating, magat dito. Okay. Dito kami kumakain. Tapos Dito yung pahingahan. sa baba. Oo, sa baba. Parang ano pala to, party, gano'n. Oo, parang ganun. Reunion. Reunion. Oo. Lahat ng apo niyang may trabaho, nagbibigay ng pambiling bulaklak. Yun talaga sa Pilipino, makikita mo talaga yung pagmamahal natin sa magulang. Kasi may nagsasabing pagpatay na, wala na. Pero para sa amin, hindi sila, hanggang kaya namin magbigay para sa kanila, hindi bigay namin. Madilim sa ilang maliliit na kalsada dito sa North Cemetery, pero may mga nakapwesto ng mga pulis na nagbabantay. May rumuronda rin daw ng mga barangay tanod. Pero may paalala pa rin ang pamunuan ng sementeryo sa mga dito magpapalipas ng gabi. Bawal po yung mga kutsilyo, mga matalim na bagay at sugal, baraha at radio, bawal po. Pauwi na ang grupo ng mga kabataang ito sa Cavite at Las Piñas. Pinili nilang ngayon na dumalaw sa kanilang mga yumao para di na maperwisyo sa dagsa ng tao bukas. Agaw pansin ang terno pa nilang mga headband pang Halloween. Ini-enjoy po namin to kasi hindi po para sa kanila, para rin po sa aming pamilya. Ba't pa kayo bukas? Hindi na po. Kasi ayaw nyo, ba't kayo na kayo pumunta para hindi makasama? Para hindi po masikip. Ivan, ayon sa pamunuan ng sementeryo ay wala naman daw natala na anumang violent or untoward incidents ngayong araw. Ivan? Ruth, nabanggit mo may mga ilang mag-overnight na dito. Ang hindi ko lang napansin kanina,
Pinapayagan ba ang pagtatayo ng mga tents na mga mag-overnight dito? Actually kasi yung nakita natin kanina, doon na mismo sila at nagtayo ng kanilang mga, yung parang mga naglagay sila ng tolda. Yung iba naman meron ng mismong space doon sa mga nicho, kaya doon na lang sila nagsistay. So nakita natin naglatag na lang sila dyan. Kasi wala tayong napansin kanina nagtayo ng tent or very minimal lang din kasi yung mga space for that. So sa ngayon hindi natin naobserbahan na may mga tents na tinayo dyan, Ivan. Tapos Ruth, yung mga nabanggit natin kanina, di ba, bawal yung mga patalim, bawal ang alak. Parang sa aking kinatatayuan ngayon, wala akong masyado nakita mga nakumpiska. Marami ba? O natuto na yung mga kababayan natin? Actually, kanina, Ivan, nung hapon pa lang, medyo may nakita tayo na may mga nakalagay dyan na mga, yung iba may kutsilyo, yung iba yung panglinis ng mga nicho. Tapos may nakita pa nga tayo dyan na parang yung emergency light, nagtataka tayo bakit kinonfiscate yan. Ang explanation sa atin ng police ay dahil may radyo daw yan. So kanina siguro baka niligpit na nila yung ibang gamit. Pero nung hapon, nang huli tayo mag-check dyan ay medyo marami-rami yung na-confiscate. So inuulit nga natin yung mga pinagbabawal, bawal yung mga matutulis sa bagay, gawin din yung kahit anong bagay na may ingay. Yan nga yung mga radyo at yung mga posibleng pagsimula ng apoy, Ivan. At sana'y matuto na yung mga kababayan natin at tayo mismo yung nagsasawa na magpaalala sa kanila niyan. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.